Oo, yan. Ito, Yung ito. ways namin na para bang yes, matututunan at the end. Kaya nga yung ano yung baptizing of the Holy Spirit, it is a desire also. Desire mo Wait, hingin mo. Hingin mo. Yung, share ko lang sa inyo ako actually, noon ako naririnig yung Speaking in tongues. speaking of tongues, sabi ko, Lord, gusto ko rin ng gano'n kasi nag-iisip talaga sila. Yes. Yung kay nakapastor pa lang kami, tsaka yung kasama yung mga old leaders. Bago lang din kami nun. Then sabi ko, nung soaking! Soaking for 3 days. 3 days. Sabi namin, sila, nung nagsasoaking, syempre, sanay na sila. Iba, nagtataks na, 4, 5, 6, 7. Kapag nagtataks ka na kasi, kahit 3 hours ka nagpipray, ang bilis ng oras. Tama. Mabilis lang yun. So, pero kapag hindi ka nagtatangs kasi, or parang hindi ka masyado napupuspos, 5 minutes, maubusan ka na ng sasabihin. Wala ka ng ano ba bang sasabihin ko? Puro pasalamat. Hindi! Pero pag nagtatangs ka, dire-diretso yun. Puso mo yung nagpe-pray with the help ng Holy Spirit. Then, ngayon, sabi ko lang, gusto ko rin magkaroon ng tongues ka ako. Pero hindi ko pwedeng dayain. Hindi ka pwedeng, hindi mo magaganyan yan. So, sabi ko pa, Lord, gusto ko dinidesire ko. Sabi ko, Lord, 3 days. 3 days yun yung una. Lord, gusto ko mag-ano kasi na-amaze ako, gusto ko na experience. At hindi ko pwede itong lokohin, ganyan. We are going deeper sa faith. Decide kung ganyan. So, kung kaya mong maibigay din sa kanila, mabibigay mo rin sa akin. Pero ang inihingi nga yung kay God. Yung first day, hinihingi ko, walang nangyayari. Second day, correct, ganun pa rin. Talagang, ganun din, nag-ano sa'yo. Wala rin. Pero lagi ko pinag-pray, Lord, kasi 3 oras yun, maiinip ka talaga. Wala naman yun. Pang third day, hinaman ko na si God. Sabi ko, Lord, hindi ako lalabas ng kwarto na to hanggat hindi mo ako binibigyan pa. Sabi ko talagang gano'n, talagang naiinis na. Ay, gano'n yung pag-dedication mo talaga ng Lord. Alam ko, I believe Lord. Bibigay mo sa akin, Lord God. Oo na, hindi. Eh nga. Pero yung pala yun, yung time na pala, yung first day, second day, may mga words na palang dumadating sa akin na, hindi ko alam, ayun pala yung words niya na yung pala na kailangan, nire-reveal niya pala na kailangan kasi mag-humble, kailangan mo ilabas sa sarili mo. Lahat na meron ka is only, you are just a steward, wala kang pag-aa. Ayun yung mga parang pumapasok na out of the, ayun pala yung word, pero nung pang third day, parang ina-apply ko na ang Lord talaga sa inyo ng salita. Nung pang third day na kamo, doon talagang lumabas yung tank. Open your mouth. Ang bilis. Tsaka may experience mo yung talagang ako, nung na-receive yung speaking tongues, grabe, parang ang laki ng tao. Maramdaman parang kang nag-expand na, uy, talagang mararamdaman mo yung word ng Holy Spirit na, oh my, parang hindi mo siya ma-content, parang hindi mo siya ma-occupied. Talagang magbablaw, sasabog ka talaga, parang, kailangan mo may mga time din na parang paramdam ko yung kamay ko, sobrang laki. Hindi ko maintindihan. Ikaw yung Pero parang kailangan mo atang i-touch yun, i-touch i-bless mo yun. Hindi ko alam, hindi mo maintindihan. Pero parang ka lumalaki. Yun yung mga experience. May mga ganyan na experience. Amen. Pero ayun nga, na yung kasi na it's a direct language yung ganyan. Tsaka yung Holy Spirit na mismo na nag-pray. And then, wala ka nang pakialam talaga sa paligid. Wala. Amen. So your heart na lang, your heart ka na. Talagang isa na kayo, yung talagang ising, kaya maganda yung ma-experience everyone. At that should experience. i-desire mo yung mga, Yes. yung mga gift ng Holy Spirit Yes. na. Ayan. Amen. Then, so yung mga evidence ng baptism ng Holy Spirit, the evidence ng baptism ng Holy Spirit, speaking in tongues, the 5 occasions, ano nangyari, no? Mga paano sila mga nakapag-tongues sa Day of Pentecost na nagsalita sila ng iba ibang lingwahe na sa Rite of Pentecost, Paul's Pentecost. Isa-isa, reviewin natin yan sa bahay, no? Dahil sa Rite of Pentecost and Ephesians Pentecost. Yung baptism ng Holy Spirit continued till the second coming of Christ. Yan. Ano ba yung mga gift ng Holy Spirit? The gift of the Holy Spirit is baptism, the Holy Spirit, but gifts, oo nga, no? Mas marami are the 9 gifts.
There are three main divisions gifts of revelation. Comes the three, yung wisdom, yung knowledge, discerning of spirit. Alam mo ito, mga bagay na to na magulat ka na lang na parang kilala mo na agad yung kausap mo. Totoo lang. Na sinashare na sa'yo ng Holy Spirit. Magugulat na lang din siya na tama yung mga sinasabi mo sa akin na yung discerning ka wisdom. Second division ng gifts ay yung power of faith, healing, miracles, gift of utterance, yung utterance nga sa tongue, prophecy, tongues, and interpretation. Uy, alam niyo ba sa atin meron ding nag-i-interpret ng tongues? Kilala niyo? Nabanggit sa akin mga pero ayoko lang, siguro siya na lang bahala magsabi ka kanya sa kanya. Meron nag-ano sa inyo. Interpretation ng tao. Nabanggit nga niya sa akin, kasi naririnig nga niya din ako nagtatangs. Lapit siya sa akin. Si Ervin? Parang sabi ko, ano mo yan, pakinggan yan. At kapag narinig mo, naintindihan mo, sabihin mo. Ang ganun niya. Oo, kasi dapat talaga may Sabihin nga sa kanya. Hindi naman, kaya nga sa iba, Huwag mong itatago. kaya nga yung ibang belief, ayaw nilang may nagtatangs, pinapahinto nila. Pag walang nag-interpret, kasi sabi daw, sa Bible sabi daw, kailangan may dapat mayroong nag-interpret. Nagkaroon nag-interpret. So yun naman nga, kung talagang nagtatangs, walang nag-interpret, it's between you and God na lang. Yes. Just like a secrecy na kayo nag-uusap ni God. Pero kapag may mga nagtatranslate, better make it loud, no? Naman sa iintindihan din nila. So yan, malay nyo kayo pala yung sa interpret na. Pero ang sabi nga, yung pinaka-the best daw talaga doon yun. Yung ano, yung... Ang tawag doon? Prophecy. Gift of prophecy. Yun ang Gift of nakakatakot. prophecy, eh yun daw yung the best. Kasi nga, yung tongues naman daw kasi, ikaw, yung church hindi nag-benefit about all this between you and God. Pero prophecy kasi, doon nag-benefit more yung church kasi mas naiintindihan niya lalo malalim yung faith na nakasearch in the Bible. Yes, sir. Yan. Under the gift of tongues, three kinds of tongues. First, the sign of tongues. This is the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit. Second, devotional tongues, communication. It is for personal edification, prayer, praise, singing, intercession. In pag-pray lang direct sa kanya. Third is manifestation tongues, edify the church and the sign to believer. Yan. So, yung sa church, ay nga, kung isa-isa yung initial evidence, yung parang na-good ka pa lang na nagtatapos kayo. Second naman, yung personal na sinasarili mo lang yung tagatang. Sabi ko kasi kung wala nyo pre-interpret, it's just between you and God lang. Then the third one naman, kapag may nag-interpret, ayun naman yung lalakasan mo na at talagang i-interpret, maintindihan ng tao. Ano siya sabi niya? Ayan. Third, the church is the body of Christ, whether it is universal or local. The local church is responsible in different ministries, such as pastoral ministry and other related ministry ng mission and evangelism, music, Christian education, and social concern. Yeah. Then here in the resurrection, we believe also in the resurrection. There will be stages of resurrection in connection the rapture of the church. The Old Testament church and tribulation saints in post-tribulation. Church is pre-tribulation, millennial church will be post-millennial. Yan. Then lastly, second coming of Christ, then we believe that Christ is about to come. Actually, Yes. hindi lang naman tayo naniniwala na babalik si Jesus. Pati actually yung mga Muslim naniniwala na Actually, sila na babalik si yun Jesus. nga bro, na actually nung nasa Saudi ako, yung buhay na galing ka rin Saudi. No? Nung galing ako sa Jeddah, meron akong mga kasama nila, mga Muslim. And the way na they believe, like si Moses, sabi ko, do you know Moses? Not Moses. Doon sila na, common Hindi din namin. Moses. Mosa. Musa. Iba lang nila pangalan. Mosa, no, Moses. Mosa, sabi ko nga, okay. Okay. Then doon sa Last of Last Days na sino yung second coming, sabi ko, sino yung hinihintay yung tigapagpapit sa second coming. Hindi nila kasi si Muhammad is a prophet, si Jesus. Actually kay Boy, they believe on Yeshua, the second coming. Yung Yeshua na sinasabi, that is also Jesus. Jesus himself at the second coming. So ibig sabihin, yung hinihintay yung tigapagligtas, hinihintay din namin tigapagligtas yun. This is Jesus himself. So sa kasakuran nila, parang Yeshua.
in name of Jesus, hindi yun. Propeta ka din sa kanila. Sila kasi, they are believing just like only a prophet Muhammad. Prophet Muhammad. Pero yung hinihintay nila na second coming, sabi ko, that is also our death that we are waiting for us. Oo, pero hindi nila salvation. Kaya nga, Jesus. pero ibig sabihin, Sa atin, salvation kaya nga, na rin si Jesus. pero yung hinihintay nila, wala naman kakaiba sa hinihintay natin. Ibig sabihin, Pero sila sino ba, naghihintay hindi lang lang sila. nila. Or wala lang. Yes. Alam Basta tayo alam nila, naghihintay dapat- tayo kasi nga, kasi nga may salvation ka. Yes. Kukunin ka. Oo. Sila, Nalis nag-aantay kasi, lang, parang nalis- nakangangalang Oo. nag-ano. Wala. Kasi Wala yun kasi nga, wala dahil sa- they don't believe on Jesus. Yun yung malaking problema sa kanila. They know, kilala nila si Moses, kilala nila si Daniel. Di tsaka nakakalungkot. Alam mo yun, bakit parang bulag pa rin? Pero may Well, kasi kasi dalawang sila- panang Muslim. Oo. Yung mga sinasabi nilang true Muslim, naniniwala sila kay Jesus. Eh. Yung ibang side naman, alam nila na kung si Jesus existing, pero hindi nila alam na siya yung anak ng Diyos na yung salvation talaga. Pero yung iba naman talaga hindi nila nakatutok talaga sila kay Abraham. Eh. Yun yung ino nila talaga in-honor na. Di ba nga kung babalikan mo nga ang Matthew, yung after 3 days na, di ba, nakaliling mo nga si Jesus. Di ba nga, tinago nga nila. Yung katotohanan na nabuhay sila. Kaya maraming naniniwala hanggang ngayon, patay si Jesus. Sa kanila. May Oo, kasi lumabas din yung pan ng... Nung nawala na, nung damit na lang yung naiwan. Ninakaw daw. Oo, ninakaw daw yung katawan. Sa Kaya tubo, nga, Jesus. kaya nga yung ibang Jews, mga Hudyo, di sila naniniwala na Nabuhay. nasa langit si Jesus eh. Pinakalat. Kasi meron din kasing balita na yung pan nung lumabas yung ganun. Kasi may nakita nga sila doon sa libingan na may Tao. skull talaga eh. Doon sa libingan na pinaniniwalaan nila Na si na Jesus nga. libingan ni Jesus. Jesus Christ yun. May nakita silang skull doon na yun yung pinaniniwalaan na siya na kumalat sa kwan ng Diyos. Ano sa Matthew nakalagay sa kanya, sabihin mo, may nag-ano na witness, di ba, na sabihin mo, ninakaw lang. Binayaran. Sabi na nga pala siya sa mga Babantay. nagbabalang Binayaran. yung pangalat mo. Oo. Malaking amount daw yung binigay Yung mo. kaya inaano nila si Abraham. Kasi nga, di ba si Abraham tsaka si Isaac, Isaac tsaka si Ismael, Ismail. Ismail. ito yung Arab na. Oo. Sabihin pa sa they are the one who are surrounding us. Kasi ito talaga yung sinasabi ng mga Muslim na yung mga Arab yun siya. Naniniwala sila ang Kay salvation. Hagar, di ba? Kay Aga. Wala namang blessing din. Ang blessing kay Isaac. Kaya yun. Kaya kwan ang Diyos at saka Arab eh, kasi ang Arab ang turo ni Abraham. Egyptian siya. Tuyo ni Abraham sa Diyos ay sa Muslim. Evil si Jesus. Kwan ang Jesus. Egyptian si Hagar, di ba? Oo. Egyptian. Egyptian. Egyptian si Hagar. Egyptian servant ni Sarah. Kaya yun. Pero di ba si Sarah tsaka si Kiniklaim nila na nauna daw kasi si Ismael. Pero anyway, sa ano rin, parang ano yan sila. Tapos si Ismael tsaka si yung nag-deceive. Si Jacob Jacob. at saka si O di ba Esau. nag-combine sila eh? Si Jacob. Parang nung di ba Pinalaya sa... pinalaya tsaka pinalayo. Actually, Nag-combine silang dalawa eh. Actually, Kaya sila lumaki. Lumaki sila. napuno talaga sila kasi ng paglilinlang at sinungalingan kasi. Di ba? Na dahil sa mga magulang nila kaya nagka-ugat-ugat na yun. Di ba? Mismong magulang nila yung naglayo sa truth. Di ba? Na supposed to be, they are blessed nations but then because of that panglilinlang. Tingnan mo, ikaw ba lumapit ka nga dito Oo, para kasi di ba mag-dress si kita Rachel, ay na Rebecca. ikaw talaga si Jacob. Di ba Rebecca, Naglagay nag-utos siya pa ang nag-utos na. diba? Ito suot mo, Si gano'n. Jacob. Kay Sarah din. Siya ang nagsabi kay sipingan mo si Hagar. Oo. Tayo talaga. Pero- Ay, ano mga babae. Sabay na kami ni Lord. Kaya ang sul-sul eh. Understanding Pero anyway, Kasi yung dapat na bless.
Nalilihis eh. Nalihis dahil linihis nyo eh. Kasi Eva, binigay niya, oy, mansanas, ang sarap nito, kainin mo. Ganun na. Pero, Hindi, tsaka ito naman si ano, dahil lang sa sabaw. Siya na. Isaw, Isaw. isaw niya kasi, Oo. binigay ang Abel. Ay, pero anyway, ang bagay na ano din is talagang grace ni Lord. Na Ngayon. napunta sa atin as being Gentiles. Nakarating tayo ng Praise God, kasi grace ni Lord ang salvation natin, hindi natin pagtatanggol. Okay? Saan na tayo? Sige, let's proceed. Ay nga, yung pagbabalik ulit ni Yan, Jesus second na coming. Hallelujah. second coming of Christ has twofold. Para hati daw sila the rapture and the revelation. The rapture of the church, the blessed hope of the church, is gathered, regathering together until Him in heaven. Ayun nga yung, ano, yung bigla ang just isang kisap mata lang, blink of the island is tapos na lahat. Meron kanta, di ba? Doon. So, ayun yung sasabi natin na make sure natin na makasama tayo doon sa ano na yan. Ako lang nakakaalam kung Amen. kailan yun. No? Yes. Pero since before pa sabi na malapit na malapit. Yes. And just always believe na malapit na kasi Amen. hindi natin alam na baka The last of sa us. kakahintay natin dito is baka mas mauna pa tayo ulit natin. Hindi na tayo naghintay, tayo na yung na appointed na pala natin. So, hindi natin alam kung hanggang kailan natin. So, every day we should be ready, no? Then, Kung tutuusin mo Juan parang nasa paradise na tayo dahil nagagawa natin ang lahat eh. And nga, Kaya yung sinasabi nga ni Pastor na pag natulog ka, hindi mo alam kung gigising ka kinabukasan o hindi na kaya eh. nga importante talaga na everyday talaga. Every night, especially. No. Lord, di ko lang kung ginagawa ba akong Yes. Sanctification talaga is. No. Kasi marami talaga na natulog lang, hindi na Yes. gumising. Kahit mga tito ko, ano mo, pinantok lang, natulog. Wala na. Kaya kailangan mo talagang everyday ng buhay mo, you must be sanctified by God. Okay? Saan na tayo? So, ayan, it's moment coming which will occur in heaven. Only the dead in Christ will resurrect and believers in Christ of the New Testament will be caught up. So, yung mga naniniwala in Christ, no, that He is the way, the truth, and the life. Yan, mo. Siya lang ang maliligtas at be caught up. At yung totoong believer lang ni God. Yes. So, ayan. So, yun yun na as much as possible ba? We need to be true Amen. to God. No? Let's strive. No? Huwag natin nahayaan na yung mga bagay na nasa mundo na actually yung mundo kasi aharangin niya talaga yung ano mo yung paglapit mo kay God. Amen. Gagawa siya ng paraan. Yung kaway, double time Para na bigyan ma-distract na mo. para, ayun distract ka, para kung hindi ka niya ma-distract, gagawin ka niyang busy. Amen. Oo. Para lang hindi matuloy yung mga ano ba yung plano ng Diyos para sa'yo. So, pero kaya maging wise din tayo Amen. na mas lalong lumalim na tayo. Amen. Yan, the revelation of Jesus Christ, this is the blessed hope of Israel. This will occur after the tribulation and all eyes will see Him. Yes. Set His feet in the Mount of Olives. Mm. He will come as the Lion of tribes, conquering, riding the white horse, and He will come as King in power. Ito yung sa ano na yung sa Revelation, yung mga tribulation, di ba? Na makikita natin na at talagang pinahihirapan na lahat ng mga Christian. So marami na tayo naririnig sa ibang bansa na talagang pinapas lang na talaga yung mga Christian, di ba? Mm. Yung mga persecution Yeah. talaga. Pero yun nga, na pag namating man yung persecution yung mission mo na huwag mong tatanggi si Jesus. Yes. Huwag. Yeah. Abutin na yung for a moment you suffer, for a moment na mapagutan tayo na ulo. Pero at least for eternal naman, Amen. yes, we are safe. We must tayo sa Christ. So yan, then millennium reign will be here on earth, which the Church of Old Testament New Testament Church will reign with Christ. The shape actions. The national Israel para political as Silmer to the city of Petra, place of the revelation. We compare the geographical millennium kingdom. Mm. Before the renovation of the earth, all saved will be caught up in heaven and enter the city, which
Lord, prepare of all the believers, Satan and his angel, the beast, and the false prophet, the wicked, and whosoever is not found within, shall be cast in the lake of fire and the judgment punishment. After the revelation of the earth, the new Jerusalem shall descend from heaven. So, ito, ang millennium na to, ibig sabihin ito, on the end, nga, may revelation na, dumating si Jesus, alam mo yun, nandun na yung mga scrolls na na-open na, diba? Yung mga walang tatak ni as Christ sila yung mga nag-asapan, pero syempre pinipersecute pa rin yung mga Christian. Yung millennium naman, yung lumalabas talaga yung sinasita na yan. Pero sila itatapon na sa, sa cast of fire, yung bigas sa fire. And then, di ba, ang ibang kasing belief is tayo pupunta ng heaven. Pero nakasalit sa Bible, yung heaven will sumupunta sa earth. Diba? There will be a new earth. Lahat naman yan nakalagay din sa Revelation. No? Ito, the new heavens and the new earth. Some says that Enoch went to the seventh heaven, but the Bible only mentions 3 heavens. The first is the atmosphere, heaven from the surface, the earth to the moon, and yung first heaven. Second is planetary heaven. The third is where abode of the souls after death, and yung third heaven. So, ayun sasabihin nga na first heaven daw yung langit at lupa, yung second heaven is planetary, yung galaxies, and the third is andun na yung heaven. Yan. Na sasabi ni Paul, ayun yung nakasulat lang sa Bible na hanggang third heaven. Na, and then yung nakita niya na yung mga souls. Paul testified of his going there. The new earth is renovated. Earth, kainos in Greek word, which is new in quality but another new. New quality because the elements will melt, burn, and will pass away. Lahat masisira na because since the beginning the earth has been established forever. It is renovated first. It is our purpose to serve in the ministry of Christ in accordance with our vision statement. We do not wish in any way to be diverted from what we believe. Ito yung mga ito yung mga doctrine natin sa church. And we hope, however, that in our exercise of faith, we will not cause a brother or a sister to stumble. And the Lord bless you all and all you do, but may He establish you in your ways. Faithfully bless. Amen. Praise God, no? Ay, ang lahat ng pinagmawala ka natin. Meron ba tayong malaban yung bagay na sabi na hindi na banggit dito na video? Additional lang, yung sa God, He's a Holy God. Diba kasi pinaliwanag dito yung God is one, tapos yung character ni God. So, yung holiness, yung pagiging banal na yun. Tapos, yung sa man, yung in relation doon sa character ni Lord. Kasi ka naman din sabi ni Lord na be holy for I am holy. Yung sa man number 4. Tapos yun nga, yung in-input sa atin ni Lord, yung banal na spirito na habang tayo nasa lupa, yung kinaman niya tayo na be holy talaga. Kahit sabi mo, uy, banal-banal lang ka naman talaga. Pero dapat tayo magkakabanal. Kasi yun yung kabanalan ni Lord sa atin. Kung hindi ka banal, hindi ka sa Kanya. Kasi si Lord banal eh, Father na si yun yung man. Tapos yung additional din dun sa man, we are the temple of the Holy Spirit. So, kaya kailangan, yung sinasabing sanctification, kaya dugtong-dugtong naman talaga yan. Kasi kapag alam mo na banal ka na templo ka ng Panginoon, gagawa ka ba ng Karurumi mo ba? kakarumi mo ba? Kaya kasi sabi sa sanctification, yung temple ka ng Holy Spirit, every ano na ginagawa mo, i-reflect mo, templo ka ni Lord, templo ka ng Holy Spirit, bakit ka gagawa ng ganito? Ano lang yun, mga additional lang yung saan. Tapos, yung sa sacrament, yung sa My Lord's Supper, alam mo ako bilang Kristiyano na, salamat sa Lord, kapag nag-aalala tayo ng banal na kapunan, oo nga, yung Passion of Christ. Kasi pagka ikaw nakampante ka sa sarili mo, maayos yung buhay mo, maalwa. Pero sinave ka ni Lord, yung dugo na tinigis niya para sa'yo, nagpakasakit siya. Lord, yung essence ng elements, yung talagang Lord, sabi mo, pagdagalingin mo ko, by your stripes we are healed. Tapos sa dugo mo, napatawad yung kasalanan ko, yung hindi ka ba talaga mag-ano, Lord, salamat. Do this in remembrance of me. Kaya yung elements na yun, hindi lang basta natin yung, parang yung essence kasi or importance nung ginagawa natin,
pagka hindi nare-remember kung anong ginawa ni Lord, parang, sige lang, makikibahagi lang tayo, sige, kain. Itong tinapay, kain, sige, tapos inom. Pero yung talagang importance talaga yung pagka naunawaan mo, Lord, hindi ko lang ito iinumin na dyan, parang Diyos lang na gano'n, kakainin na Lord, ito yung nagpakasakit kayo, katawan mo. Lord, patawarin mo ito yung kasalanan ko, kaya ganito, yun yung i-devote mo sa Panginoon. Kasi, binigay na kayo buhay niya sa atin eh. Yung ikaw naman, kaya mo ba ibigay din na gano'n na magpakasakit para sa kanya? So, yung talagang salamat sa Panginoon sa mga katiwala ito na binigay sa atin ng Lord. At na talaga namang ito yung kailangan natin paniwalaan, statement of faith niya eh. So, from here, dun tayo ang lalakad sa pananampalataya sa Panginoon. Tsaka, sabi natin, paano ba lagi, minsan, di ba, ang tao, man's pleaser. Pero pag sinabing God's pleaser, paano ba natin ma-please si Lord? Through our faith. Sabi niya, di ba, we cannot please God without faith. Kaya, salamat sa Panginoon. Dugtong pa din dyan kapag magtitake ka ng Lord's Supper. God always reminding us that if we are sin, may kasala tayo, ask forgiveness straight away before we partake. Kasi ayaw nating maano tayo doon sa baga hindi siya matwist. Kasi if you are doing something tapos nag-partake ka, you will face the consequence. Diba? So that's why if we are partaking in that one, evaluate yourself. so we have to ask forgiveness, Lord. Cleanse me. Yes. Kasi mahirap yun eh. Instead na blessing ang matanggap mo, di ba? So importante yun. Kaya minsan nire-remind ng mga pastor natin. In remembrance of this, let's ask forgiveness. Kasi talagang nasa mundo tayo eh. We are not totally, actually talagang, yun nga ako na sinabi ko na prone talaga tayo. Pero tama po yun din yung sinabi ni Kuya Boy kanina na actually parang nasa paradise tayo kasi free na tayo. Yung sinasabing freedom na hindi ka na alipin ng kasalanan na parang gusto mo nang lumayo sa kasalanan pero nagagawa ka kasi alipin ka pa. Pero ngayon dahil tinanggap si Jesus, free tayo na makagawa ng mabuting bagay kasi nga tayo ay nasa Panginoon na. Kaya yun yung freedom natin na it is for freedom, says freedom, gano'n. Kaya salamat sa Panginoon. Ayun. So yun yung mga doctrine natin sa church, no? Pero marami kasi, marami daw kasi hindi nagtanong ano ba yung, kasi sa Saturday service kasi, hindi naman lahat yun may explain eh. Di ba? Ano ba talaga ito yun? Wala maraming doctrine, mag-google ka. Ito nga sabi niya. Kailangan pag-explain ni Pastor o sino man doon sa church, kailangan umupo kayo talaga na. Uupo talaga na. Hindi kaya ng hindi kaya ng sama. Yun yung nag-preach ka doon na explain mo to, hindi Kaya lalo na kung bago, hindi na sama-samahan yung bago. Kasi wala pang Kaya mahalaga nga na-discuss nga natin. No? Kasi tulad nung tayo mo bro, na bago ka palang doon sa church, ay pala, iba pala yung doctor nito pinasok. Diba? Ma-enlighten ka. Na-enlighten. Diba? Parang, mali pala yun. Buti pala hindi ako napahamak. Nung ako naman bago ako nakakalala sa Panginoon, siguro mga third year yata ako, second Maria to eh. second Maria. second year Second year high school. Sa bundok kayo sinama nila ako sa Bible quiz. Ay syempre sa Bible quiz, anong gagawin ko doon? Parang wala naman akong sasagot doon kung hindi ako bumabasa ng Bible na ano yung history ni Jesus, sino nanay tatay niya, saan siya pinanganak, ilang years yung ganito. Sabi ko sa Bible, inulit-ulit yung hindi ko maintindihan. Nag-review ako, English pa. Sabi ano ba yung sabi ko. Tapos nung way back na yon. Tapos yung nakakalala ko sa Panginoon, kaya pala sabi ko, Word of God talaga ang sa tao. Kapag you come to know the Word of God, si Lord na mismo yun eh. Nang pumapasok sa'yo eh. Tapos i-enlighten ka na lang, tapos dadalhin ka sa mga tao na yun, papa-accept ka kay Jesus. Yun ba mag-nurture sa'yo, sa ganun.
Kaya talagang word of God talaga ang ang kailangan ng tao. Babasa ako, hindi ko alam si Jesus, anak ni Jose at Maria. Tapos mga descendants pa doon, di ba sa Matthew? Kasi nga, syempre nag-review ako, mayroon kaming Bible quiz eh. Tapos ewan ko kung nanalo yata kami nun or something ganun. Tapos nung after nung high school ko na, doon ako nakapalala sa Panginoon. Tapos yun, salamat sa Diyos na, kasi ako syempre parang mga, sabi ko tayo na talagang yung kapag may simbang gabi, talagang hindi ko minimis yan. Tabi. Kasi hindi ko minimis yan kahit bata pa ako. Bang tabi. Yung baligan. Kaya hindi talagang parang bata ka parang may devoted ka lang sa mga Tapos kapag alam niyo yung yung mahal na araw, nasa bundok na kami nakatira, may garden kasi ako doon. Alam mo talaga nakalugod ako. Patawag mo ko sa mga kasalanan. 9 years old ako. Naalala ko lang sa buhangin, hindi kasi pinapasakitan ko sarili ko kasi sabi mo, pakasakit ka raw. Yung iba nga nagpapako sa ba? Ang sa akin, ang way ko lang, bundok kami, ang ko na heaven. Yung langit na parang Malapit. Mas Oo, malapit sa sa bundok kami. Oo, patawarin ko po. Naalala ko yun kasi, syempre, parang inaano ko na rin ni Lord eh. Personal kay mga kapatid mo, wala naman eh. Tsaka yun, may ka na pala. Meron ka kay ng, Lord. hindi ka na, parang sinabi nung, di ba, Bata ka pala. hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Parang, Yung bata ka Sakay pa yun. lang, kaya sabi ko, ganun pala yung proseso ni Lord, no? Bata pa lang ikaw, parang nag-ano siya sa'yo, yes. Kumakausap na siya sa'yo na. pinakausap pa lang ni Lord, kahit na nasa outfit ka, kasi syempre, sunod-sunod lang tayo Lahat sa naman mga tayo. bata, Ganyan ganyan. naman. Tapos, dinirect ka na niya talaga. Ako bro, na-experience ko naman ganun din nung bata ako. Hindi mo lang ipagpapalisan sa'yo. Nung bata ako, parang bang naglulong ako. Parang ganun din ang Si age Lord ko nun. talagang Na 8 to 9 years old na naglulong ako. Sa kanya. Alone. Nakatingin ako sa langit. Anong talagang nabuksan? Nag-open heaven. Nag-open heaven. As in talagang yung mga, yung ganun na hangin. Then yung liwanag. Buti walang Natakot ako. Ito. Hindi bro. Hindi. Hindi. Nalabos ko, hindi kinalulog dati. Kasi ka na pati. Hindi, walang ganyan. Kukunin na kita. Bro, alam mo, nakatakot ako kasi bakit? Sige pa. First time ko na-experience na gano'n na totoo. Na Ito ang aking anak. alam mo, that time na ano ako, na hindi naman ako sa natakot, pero parang grabe si Lord pagka nangusap. Hindi pa natin kasi alam yung mga ganung Pero bagay. since wala pa akong ganung ano sa Panginoon, imagine kung ngayon, may experience mo yun, ano gagawin mo? Diba? Na Kristiyano ka na. Diba? Paano mo siya ngayon Talagang baka, ma-amaze ka sa mga diba nga, ginagawa si nila. Satanas na hindi makatagal sa presyo na doon, nangangatal pa. One more time na, diba? Pero salamat sa mga sa talaga sa binigay. Pero, ano yun eh, it is your longing to the Lord will bring you to His kingdom. Talaga. Kaya, Kaya yung sabi ko nga, kung nagpunta ako sa Japan, mag-isa lang ako, naligaw-ligaw na ako. Lord, sumama mo kung saan ako pupunta, saan ako mabalik, saan ako... Hanapin ko po yung church dito. Tapos nagpunta rin ako sa UK sa ate ko. Mag-isa lang ako. Lord, paano kung ibang gate na napasukan ko? Napunta ako ng ibang bansa. Hindi sa UK, Hindi ka no? mawawala doon kasi yung determination mo nandun eh. Hindi po, tsaka ano, hindi po kasi, Oo. hindi po, ako po talaga ligawin ako. Ibig sabihin, ligawin ako. Basta kung saan, ano na ako, college na ata ako, nagtatrabaho na ako. Doon sa isang part ng Olongo po sa amin, kung may pag-asa kung alam ko yun. Bloko lang yun. Ang tagal ko hinahanap yung main road para makasakay ako, para makauwi na. Eh, panggabi ako noon. Tapos pang umaga parang grogi ako. Saan ba yung nilakad ko, hindi ka talaga matandaan yung lugar, mga ganun. Hindi po ako masyadong mapamilyar. Maliligaw talaga ako. Pero sabi ko, Lord, samahan mo ko. Yun nga. Bawat isang tao kasi, yung doubt mo, nandun na yung sa umpisa eh. Oo. Pero with faith, at saka yung determination mo, Oo. at pinasok mo yan, Saan ka? kaya mo, alam mo kaya mo eh, yung faith mo Oo. nandun na, kaya ko yan lusutan yan eh. Kaya nga po.
na kahit na saan ka pumuntang bansa, sabihin mo with faith na determination mo na pupunta ako sa bansa na yun dahil yun ang goal ko eh. Ayun, pag nilong talaga ni Lord na Kaya salamat sa doon ka Panginoon, no? pupunta. Kasama mo talaga siya, ma-experience mo kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya bayaan, hindi ka niya iiwan. Ayun nga, actually, ito nga, na-share mo paano ka nakakilala, pati si, kahit kami rin. Ako rin, nung, dahil nga sa old faith nga, no? Mapapansin mo talaga, nangunusap na talaga din sa'yo si Lord. Na, nung time na ako, nakakilala mo na ako. Bata pa ako, parang, nagkakaroon ako ng interest na, bakit? Yung mga nang mapasok sa isip ko, bakit hindi na binabasa yung Bible ka? Ayun na no, parang walang nagsasabi sa, siguro mga kailangan magkaroon ba ako ng mga 12, 13. Nakikita ko lang yung Bible namin doon sa altar. At walang nagbabasa. Ano ba nasa loob doon? Ano ang story na doon? So parang, nagkakaroon ka na ng, parang pinupush ka na ng mga Holy Spirit na ito. Basahin mo, malaman mo, ganito ganyan. Tapos ilang yung sa school na, sa mga high school na nagbibigay ng mga New Testament na Bible. New Testament, galing. So, ba't ko sila nagbibigay ng ganyan? So, binabasa ko lang din ng ganyan. Parang iniisip, binibigyan ka ng puso ni God na go into deep na basa. Kakaroon ka ng interest. Yung ganyan. Doon ako medyo naliliwan na ganda. Bakit ginagawa namin yung ganito? Ay, parang unti-unti, nag-o-open yung mind mo na. Bakit ba tayo nagdadasal di ganito? Bakit ba ganyan? Bakit ganito? Ay, ganyan yung mga question. Pero, dahil wala ka namang ibang options, dahil wala ka namang wala ka namang magawa. Ayan, so habang nag-decide ako nun. Tapos, yung medyo na-share din ako ng mga kasama ko. Pero, tagal pa talaga, hindi ko pa time na, tagal sarado pa talaga lahat na. Kahit na naiintindihan mo, sarado ka pa because it's not your time yet. Then yung sabi ko nga kay ganyan, nung nililigawan pa lang kami, sabi ko sa kanya, hindi ako magpapalit ng religion ka ako para sa ako. Sabi ko ganyan. Kasi ano pa papalit ko yung Diyos? Di ba? Para sa Siyempre, or sa ano? Ikaw hindi. Kasi sige dyan nag-uusapan natin, kung ganyan, hindi yung porket yung girlfriend mo, ganito mo religion, hindi ko convert ka. Ay paano kung pag, nasa sa iba, ganito naman yun, hindi ko convert ka ulit. Pero hindi mo pwedeng ganyan. So yun nga, so place yun nga, nung time na, Ang sinabi ko lang, ang kumukha ko sa tanong ko lang, bakit may convert na tawag nila at ako? Kasi kung talagang naniniwala ka na may God, hindi na kailangan pag-uusapan pa yung religion eh. Kaya, relationship sa Sa relationship na yun eh, hindi mo pwedeng mag-convert or what. Kasi nakafocus ka na dun eh. may ano kasi kuya na, may mga church na, huwag kang makipamatok, di ba, sa ibang religion. Lalo na sa Iglesia ni Cristo. ganyan. Na, So, ayun yung mga pinangangawakan na Nila, verses. Kaya meron akong pinsan, may pinsan ako, syempre naka-girlfriend siya na iglesia, sabi ng pastor namin, buo ka na yung religion kasi ganyan. Hindi mo maakay yan, hindi ko akay yan. Sa kalaunan siya yung nagpa-convert, pakita iglesia. Alam niya na yung relasyon niya sa Panginoon eh, pero nag-go through pa siya sa ganong faith ng religion. Yun ang maling turo nila. Kasi bakit kailangan mo i-convert ka doon para lang mag-kwan kayo? Yung sinasabing tiwalag ka namin kasi ganyan, hindi ka na nagkatayo. Kasi tayo mo naman, it's your obedience sa Panginoon. You're the one Kinaman niya. rich. Pero ang hinihintay ni Lord, yung obedience mo. Lahat. Tama po. Tapos may obedience naman, papalain ka naman ni Lord pag nag-obey ka. Kaya ka naman din, give your tithes. Tapos, pinanawanan sa'yo. Ay, yung time na actually, kung sinashare sa kanila ako, meron din ako nakasabi. Hindi kami nagde-debate. Sinashare na rin ako. Pero ako naman, may sinasabi ako na parang sa Catholic naman na nakukonvince ko naman. Tumatamimin na lang din. Hindi ko na maalala. Ano ba yung sinasabi ko that time? Pero yung time na yung pastor mismo, may tao talaga, tamang tao na doon para i-open ka talaga. Ayan, inunan siya talaga akong gabi yun. Inunan niya ako sa isang kwarto. Inunan ako na Ileman, one-on-one ako sa Ileman. Actually kasi yung si para kayo, hindi ko mo ultimatum na yun.
parents ko. Ah. Na kung hindi pa rin alam, Sinabi ba sa'yo yun na yun? nalilinawan, hindi pa siya malilinawan. Parang, Sinabi niya sa yung boyfriend ko siya, sinabi sa parang akin, hindi pwede, gano'n. Kasi ng nga, mama niya, nung kasal na kami. Yan, may tatatak sa'yo. Yung time na, ano, narapusan ka mo. Pag hindi ka, may deadline talaga, itong araw na to, pag hindi ka pa nakakilala, ako sabi niya. pero ako nung time na yun, nag-ano din ako, nag-spray din ako na, Hindi siya, ano yung tao na to, paano kayo maliliwanagan yung tao na to, na, kasi nga, sabi nga niya nun, kung para lang sa'yo, mag-war na din ako, huwag na lang, mag-iwar na lang, siya pa nagsabi. Oo, kasi Mag-iwalay na lang daw kami. alam mo yung faith mo eh. Hindi mo papapagsigad eh. Pero Para meron sa'yo, meron way lagi na kanya, hindi mo naman kailangan pilitin eh. Pusa yan na palit. Kasi makikita niya yung daily panyo na nandun ka eh. Ay kasi ako that time, nagsiserve na rin ako, nagkakuhan ako. Okay yun. Nagkakuhan ako na, Okay siya sa kapatid. 2 years. Matagal na rin ako nag-ano. Uy, Doon ako friend ko natuto siya. mag-piano. Worship leader nga ako siya, kung sa kapatid. Ako, nagsiserve ako nun. Makakanta kami sa patay nun. Alam pag may mga service sa patay. Makakanta kami nun, ganyan. Tagal ko, 3 years na ako. Serve tayo. Kasi lang ko, sinaserve ko. Ayun nga time na tagal mo muna ako. Sinabi lang, parang may one verse na sabi, parang burger lang yan. Pinapal ka lang yan. Pinamasarap daw talaga yan. Sa burger, mo pa lang. Ganun na magkakasabi sa akin. Pero Bible verse yan. Ayan, tapos Pero burger pa rin yun. ganun. Hindi ko na maalala anong verse ka. Palaman talaga, yung talagang... Hindi ko maalala ano ba yung verse talaga. Pero talaga doon ako naliwanagan. Doon nag-pop up na sa akin na lahat. Ano na pala ng alam ko doon, mali. Doon ko na na-realize na simula pagkabata ko hanggang ngayon. Tama yung sabi ng gusto. Wala akong masabi kung yung ibang nag-share sa akin. May sinasabi ako na something na nakukontrol. Isa kasi head knowledge eh, yung alam mo. Pero talaga yung Holy Spirit talaga yung time. Eh yung pastor na yun, nag-a-apply siya sa US nun. Hindi siya ma-approve. Tagal naghihintay. Pero nung time na-open up na ako nun, next month lang, lumipad siya. So parang yun ako niligan na siya naman. Yung open mo to. Pero alam mo yung after nun, May kwan siya talaga. after nung usap kami nun, sabi ko sa akin, tinatanong ka nila anong feedback ko. Sabi ko, hindi, nandun yung nasya-shock ako eh. Shock ako, tapos Nag-reflect sa'yo na mali ka pala. andun ako kina German nun. Sabi ko, 3 days, sobrang sakit ako, nandun ako na German nun. Sabi ko, bakit? Sabi ko rin kay Pastor Ronald, nung yung asawa niya na, Pastor Ronald, tama yung sinabi niya pero masakit ulo ko. Hindi ko paano. Binigyan niya ako ng advice. Ito, basahin mo lang ang tanong niya. After 3 days, hindi EGR yun ha. Wala lang, yung time na yun. Siguro mga So, okay ka sa sarili 10 mo. 10 minutes, 15 minutes lang, ganun lang. Pero 3 days, ang sakit sobrang, exactly 3 days, naalala ko pa. After 3 days nun, doon talaga parang ang liwanag na lahat. Parang akong naka-encounter. Na-encounter ka. Doon talaga ako naka-encounter after 3 days. Parang si Saul. Nabulag siya, tapos for 3 days talaga, doon siya After nun, on fire na ako. Doon na talaga na-feel talaga, alam mo yun, after nun, na-feel yan. Wala akong alam sa Bible. Pagka uwi ko sa amin nun, punta ako sa kapitbahay. Ako sabi ko, pwede yung Bible yun, ganun yung fire ko. Sabi ko, lahat ng mga doon, pati mga Ay, kapitbahay. ilang taon ka nun? Ilang taon ka nun? Siguro, mga 16, 17. Ganyan Ganyan. din kami Ganyan. Akala kay Dan. Hindi siya encounter, hindi siya EGR. Hindi siya EGR. Pero Pero yung parang marami kang sila- na matututunan, na ganito, ganyan. Ay, yung time lang na 10 minutes lang yun sa'yo, pero for 3 days, sobrang sakit. Doon lahat na parang nire-release na. Pinoformat ko. After 3 days. Pinasok ko talaga ng Holy Hindi talaga yung tetap na encounter talaga. Binago ko na talaga. Grabe, yun talaga yung nakakilala ka talaga. Saka, yun nga, yung tinatama niya yung kung ano kaisipan. Kasi sa tingin ng tao, tama na yung kanyang isipan, pero sa harapan ng Diyos man. Pero talaga ang attitude ng tao eh. Oo.
Minsan ka, nagmamalaki pa tayo sa Diyos. Ang alam mo talaga, tama ka lagi eh. Pride. Yes, I'm going to keep. Ay, nagtuloy na pala na. May ayaw ni Lord ng pride. Yun. Hindi na sila ano ka, pride ka, babagsak ka ni Lord. Di ba? Kaya, salamat sa Diyos. Ang ganda nga na lang. Ang ganda lang, nandiyan din Kaya yung mga na. sa sabi nila, pag panlunukin mo na lang muna yung pride mo. Mahirap talaga yan. Kung yung nakakamatay yung pride eh. Kaya nga. Magbula, bibig mo sa kamay. Ay, i-stop ko na ito. Nandiyan na sila.